Laguna del Rey. Laguna del Rey. Asa ano si Sir Zaldi? Saan niya tayo kikitaan dito? Dito daw. Sabi niya fire station, di ba? Pwede rin makilista. Opo. Makakakuha rin ako ng fertilizer. Tanong mo kay Saldi, Bunik kung ano. Kanino itatanong? Ay, hindi po. Dito po. Andito po tayo sa Kalayaan, Laguna at ang topic natin ay coconut. So, i-witness natin yung actual na pamimigay ng coconut sa mga farmers. Pero bago yan, meron po sila pamimigay ng mga fertilizers. Ayan. So, bago natin umpisahan yung ating series, gusto ko palang magpasalamat ulit kay Transfer It sa t-shirt natin na pinamigay natin sa nakaraan na Agribusiness Connect. Transfer It, thank you so much. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Baka hindi mo pa nakikita yung mga puno mo. Yung totoo, Ay, kapo. nakita mo na, hindi pa. Nakita po kami po nagtira din dyan. No. Kaya na namin hindi maulan. Kaya hindi napunta. Ulan po. Ay, paano mo ilalagay yung fertilizer? Hindi ka pala pumupunta. Yung po anak ko. Nakabayuhin. Ah, malayo. Layo po. Ano apat putik po? Putik. Ngayon po sa ulan, napakaputik. Paano kukunin yung nyog? Yung bunga? Ay, kopra po na. Ah, kopra. Mahirap po ilabas pag buko. Bakit? Kasi pero layo nga po. Hindi naman Ah, so pag linabas mo, kopra na? Ikaw ate, may nyogan ka rin? Sa mama po. Ha? Sa mama po namin. Sa mama mo? Kalapit lang din. Nakita mo na yung nyogan nyo? Hindi pa? Nakakita na po. Magkakalapit lang po. Ba't parang pag sumagot kayo parang hindi sigurado? Ay, mami, kakatanong niyo po dito. Nagkararo kami niyo. Ikaw ate, may nyogan ka rin? Gano'ng kalaki? Ako lang. Sa hektarya lang. Ilang puno? Ako nasa 200 lang. 200? Ang lalapit nun. Isang hektarya, 200? Malit po na may sa hektarya. O kaya nga, 200, ang dami. Ang lalapit. Kuya? Oh, 140 lang isang hektarya eh. Ba't naging 200 yung sa'yo? Ako maraming lupa, kaya marami kami. Ilan po lupa nyo? 9 hektarya. 9 hectares. Eh, ba't humingi pa kayo fertilizer? 9 hectares na pala. Kasi yun po yung Nabibiro lang po ako ha. Okay lang yan. Hindi kasi yung ang tag dito, yung may kanya-kanya na kami ay. Na parte-parte na. Ay pwede sa niyog, sa mga saging, sa mga halaman na. Buti nga, ini-offer na, hindi na kami bibili pa. Oh. Salamat sa yun. nakakalit Magiging pa lang rin. wise na lang. Nasa traffic ka. Madalas ba tong libre? Bihira? Madalang po. Madalang? Pwedeng kainin niya? Asin lang yan eh. Baka yasin sa loto. Baka lalo lumaki kami. Pinupuntahan mo ba yung taniman mo? Abay ako ang mismo talagang nangangasiwa. Ah, Kasi ikaw wala talaga. akong asawa eh. Mga anak ko naman may kanya-kanya ding niyugan. Kaya sa niyugan ko, ako lang. Pag hindi ako mag-uutos sa mga anak, wala silang pakialam. Malaki rin kita? Ay, Maliit. Sa ganito, pag magkukopra, may kita, matrabaho lang. Kasi manumanong trabaho ko. Hindi ko na iniuupa kasi may anak ko yun. Nagbabatas na ako sa mga anak ko. O sige, magkawit kayo, magkukopra tayo, tulong-tulong tayo. May kita. Ganun yung ginagawa. 72. Ah, talaga ngayon? Mataas ngayon? Mataas. Pag mura, magkano? Sa pamilihon, ang bagay yung buo na ibibili sa pamilya, 10 piso lang ang kilo. 10 piso? Oo. Pero pag pinukra naman,
Ay, kuwan, 72 naman ang kilo ng kopra. Inabot ka ng mahal, inabot ng mura. Hindi naman ngayon kami nabot ang mura. Nung isang buwan lang kami nag-deliver ay. 72 ngayon. Di kumita ka nung 72. Masaya. Masaya. Siyempre. Oo, hindi lang 500 yung pang Noche Buena mo ngayon. Aba, ay, yun naman ay panggastos din niya sa kuwan. Panggastos din ng aking palayan. May college pa ako. Oy, pilit natin yung 500, kasha. Kulang yun. Si Dani nga naka-70 lang. Ay, hindi na ako maghahanda Oo. kasi may estudyante ako. Basta ipilit natin yung 500, kasha. Tama na yun. Kami yung pag-aabutan. Sa kilo, wala nang tinapay. Hindi na mag-iisa. Tama na kakain kilo. Sopas na dapat. Oo. Oo, kami na may tatatlo. Kami na may tatatlo. Yan. O tama daw yun, pang 3 tao daw yung 500. Naniniwala ka, hindi ako. Kulang. Wala na akong kapatid. Ikaw ate, pag naghahanda ka, magkano inaabot? Ay, ako hindi halos naghahanda eh. Gawa na ako maraming anak. Kani-kanyang dala ko. Sila magdadala. Hindi ako. Bakit Okay. ako magdadala? Ako nakalipas na. Tapos na kumbaga. Obligasyon ko magpakain sa kanila. Dapat ako ang pakakainin nila. Oh. May mga trabaho yung anak ko. Hindi ako pakainin. Ilan ba anak mo? Aba, marami ako anak. 7. Lahat may trabaho. Ay, may mga trabaho naman sila. Pero ako may nagka-college pa. May nagka-college pa. Kailangan may kondisyon na pagpapaaral, siyempre. Oh, anong kondisyon? Pag-vacant period ninyo. Oh. Aba, ay magniniyog ka para may pambaong ka. Hindi sa akin lang, ha? Di ba? Ganun naman yun, ha? Kasi hindi naman siya minortita dahil. Ilan taon na ba siya? 24 at napatigil. Matanda na. Napatigil kasi yung Babae, asawa- lalaki? Lalaki. Kasi yung asawa ko nagkasakit ng cancer. Cancer? Inuna namin muna yung pagpapagamot kasi napatigil yung tatlong. Butit hindi naubos yung mga lupa mo. Kulangan na para ng lahat. Ay, siyempre, ano kayo na may magkakapit. At saka kumbaga man ay may sarili naman siyang pera ng binata pa, hindi napatabi. Kumbaga may suporta na lang kami. Anong pangalan mo ate? Raquel, Laporga. Si ate Raquel. Raquel Laporga. Laporga. Ayan, panoorin mo sa agribusiness sa YouTube. Magiging ano ka na, sikat ka na. Artista ka na. Artista ka na. Marites ka na ngayon ng San Antonio. Bali, Marites, huwag lang tayong mababarangay. Oo. Pero ate, naniniwala ka sa 500 no Noche Buena? Hindi po, kulang po. Ang daming anak. Baka babagin pa ng mga ano. Ay sabi po sa akin dapat po bago mag-8 nandito na po kami kaya po kami maaga. Kami po 7 lang nandito. Sabi 8. Pumunta ka naman ng 7. Bakit? May dagdag daw bang fertilizer pag maaga? Baka po. Lilista nyo na ba ako dito? Ay, sorry. Year-end party yan, sir. Hindi Christmas party, year-end party. Pagsasama-sama ng mga magsasaka ng Magsasaka na nyo. Taga doon din kayo sa barangay ni Saldi? Doon sa taas. Anong tanim nyo doon? Pinya, Meron saging, luya, kamote. luya. Maraming luya. Ay kami po may luya ngayon pero hindi pa harvest. Kailan mag-harvest? Para pong yun ay antayin pa po kasi yung magi po ay baka bali mga ano pa po yun ay mga January. Hanggang summer pa. February, oh. Ano pong farm ninyo? Coconut din. Ay, nag-ano nga po kami nung katulad kay Saldi, yung kung Saging, lakatan. saging lakatan. Nagtry na kayo? Hindi pa po. Wala pa po. Pero meron na po kami mga nyog. Nyog. Tsaka po yung mahogany. Yung nyog, bigyan ng gobyerno? Hindi. Okay, kung saan Saldi din po. Kaya kasama po yung asawa ko ngayon sa dito po ako nagtatrabaho sa munisipyo. Taga-munisipyo po kayo? Okay. Eh, Ma'am, anong pangalan niya? Lilian Laganas po. Si Ma'am Lily. Thank you po, ha. Ganda na kanyang mga ano, gusto ko. Talaga? Isa po yung isa kong Napanood niyo kay Consal Saldi? Opo, napanood po kay Consal. Ako baka may video. Makita ka sa YouTube. Opo. saan-saan man po siya. Saan-saan. Opo. Kung saan-saan. Layaso kami. Pero kalimitan na pa sa kanya sa Mindanao. Mindanao. Butit kami inabot. Opo. Oo nga, galing. Alam kong andito ka ngayon eh. Yung mapanood ko nga po sa post, saan nakarating sa amin? No? Sa lakatan. No?
Sir, good morning. Morning. Hello, sir. Apo. Si Sir Warren po. Hello, Sir Warren. Provincial Manager po. Okay. Coconut Authority. Laguna at Rizal. Laguna, apo. Saka Rizal Province po. Kasama rin ang Rizal. Pinahunting kita dati. Bibigyan ako natin ng yung Tama. Sir, nagsabi si Sir Buddy na minsan tatanong ano yung coconut, sir, katigan ba? Ay, yung matamis na coconut. Yung aromatic? Aromatic. Meron no kayo? Ilan po, sir? Ayusin ko muna yung pagtatamnan. Hindi pa na-acquire. Sige po. Meron din dong sir. Kaso sa mga special lang yun. Mga dalawa, bibigyan kita. Talaga siya. Yung buko pandan. okay. Natikman ko nung isang araw. Grabe, Masarap. Grabe pala talaga. Pandan na pandan. Lanhong, sir, yung galing Thailand din po. Sir. Galing Thailand po yan. Yung aromatic galing Thailand din. Aromatic galing Thailand. Pero siya, adapted na siya dito sa ating Thailand. Hindi nagbago yung lasa. Meron akong natikman sa Davao na may mga 300 silang puno. Pero hindi nila pinakita yung puno. Pero pinatikim nila yung bunga. Ang sarap. Di ba, Sofia, no? Sop? Yung pinatikim sa atin sa Davao, aromatic or aromatic yun? Yun po, meron po. Sarap. Ay. Mayor, good morning po. Thank you sa suportahan niyo sa amin sa mga magsasaka na sa inyo. Dahil siyempre, pag nakabunuhan na nyo, gaganda yun. Yung iba naman, siyempre, ang mga lupa namin, kung tawagin, payat na, hindi nga gaganda. Katulad nga ng mga lansones yan, wala naman sa abuno. Hindi na naganda. Isa pa, matanda na. Matanda pa sa akin, wala na. Isang daang taon na baka yan wala na. Guys, wala din. Ay pala, si Vice. Si Vice. Hello, morning po, Vice. Vice Mayor po namin. Kami pong Mayor. Tapos po doon sa Thailand, ginagawa nila doon sa nyog nila. Di ba malilit po to, no? Maliit lang. Iniihaw nila. Nakita ko nga yung Iniihaw sir. nila. Gusto ko nga magpaihaw sa office. Maganda, sir. Kasi ang pala nun, di ba pag bunga na as is, abang tumatagal, aasim yun eh. Pero once na linuto mo na, hindi na pala magbabago lasa nun. Kahit yung aromatic, sir, pag inihaw, ganun pa rin. Mas masarap. Mas masarap lalo. Sige, sir. Ayan, nag-ano sila. Ay, kasama mo ba kami? Yung pong makita sa camera, makita. Sige po. Sabihin sa amin ibinigay, hindi sa inyo. Good morning po sa ating lahat at ating pong umpisahan yung ating counting orientation patungkol po dun sa distribution ng ating fertilizer sa coconut. At salamat po dahil unang-una, ito po ay kinordinate natin sa ating punong bayan, sa Sangguniang Bayan, kung saan ay nung mga nakaraang araw ay nag-usap na po kami ni Mayor na ipatawag nga po yung lahat ng coconut farmer at kung ano man po yung maibigay ay di yun po yung ating pagsasapatan. Salamat na lamang po dahil medyo marami yung dumating na abono ngayon. 650 bags po ito. At nais ko lang pong bigyan kayo ng konting orientation na ang bawat isang hektarya po ay mabibigyan ng 4 bags per hectare. Na ang ating pong dosage nito ay 2 kilos per tree. Sa bawat isang puno, 2 kilo ang ating ilalagay at yun po ay sa mga nyog na namumunga na. Ito po ay para doon sa programa ng Philippine Coconut Authority na kung saan mapataas yung produksyon ng niyog sa bansa. Kakibat po nito yung ating mga iba pang mga pananim na kung saan ay ipapamigay ng ahensya. Kaya sa pagkakataong ito po ay nais ko pong iharap sa inyo ang aking Provincial Manager ng Laguna Rizal. Walang iba po kundi si Sir Warren T. Guzman. Thank you, Saldi. Unang-una po, ipasalamat sa ating LGU sa pamamagitan ng ating mayor. Kasi si Saldi po, hindi lang po kalayaan ang bayan na hawak niya. Marami po siyang hawak na bayan. Pero kung hindi po dahil kina ma'am sa ating municipal agriculturist, sa akin na mayor, maaari pong hindi may isa katuparan ng mga programa ng PCA.
So ang layunin lang po naman talaga namin ay mapataas ang produksyon ng niyog. At isa po itong pamimigay ng asin na sinasabi nga po ni Saldi, 2 kilos po kada puno. Tapos ibabaon po nyo ha, kasi po pagka lalo na po ngayon tag-ulan, pagka po umulan at na-wash out itong asin, maaari pong pumunta sa ibang intercrops nyo. Alam naman po natin pag napapunta sa mga gulay ang asin, baka po siya ay mamatay. Kaya kailangan pong ibaon po natin para siguradong makukuha po ng niyog. Ano po? So kung meron man po, halimbawa at kinulang ang dala o allocation ng kalayaan, magsabi lang po tayo kay Saldi kasi meron pa pong stock sa provincial office, Mayor, pagka po kukulangin kayo dito. At ibibigay po talaga natin ito sa mga magniniyog. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Salamat, Sir Warren. And then, tatawagan po natin ang ating butihing mayor para sa kanyang mensahe. Parang sa ganon ay may ayos natin yung ating programa ngayon hanggang sa pag-apply natin ng asin doon sa ating mga nyugan. So, tinatawag ko po, walang iba kundi si Mayor Sandy Laganap. Isang ganda at mapagpalang umaga sa ating lahat at tayo parang talaga bibigyan ng biyaya dahil ngayon lang uli uminit pa 3 araw yata. At magbibigay ng abono ay tamang-tama at kayo ay hindi babasa. At sa inyo po lahat na dito at siyempre sa ating butihe ng masipag na si Ma'am Lisa, siyempre kasama ko dito ang Sangguniang Bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Christopher Ramiro at siyempre ang komitiba po ng ating na konsyal, walang iba po si Beverly Reyes po, komitiba po niya ang agriculture. Kaya po sa inyong lahat, hindi ko na isa-isahin at baka may magtampo pag hindi ko na nga bate dahil yan ang nadanasan ko na. Ay kaya sa inyong lahat, isang mapagpalang umaga. Ngayon po, yung pong iba na binibigyan po ng abono, yan po ay nagpapalista, hindi basta darating. Siyempre po, ang sisipag naman ng ating mga kasama dito, nandiyan sa PCA po, si Consul Saldi Acono, at yan po ay matagal kong kasama na naglingkod sa Barangay San Antonio, kay Barangay Chairman. Ay yung iba ang gusto magkakaroon ng nyog. Pag binigyan ko naman, hindi naman tinatanim, nakakasira minsan ng pasulambi. Dahil na doon sa likod ng bahay, pag tumaas, nasisira. Kaya nang ako ay barangay chairman, ang naibigay namin nyog ni Consul Acono, higit na 30,000. Siguro ang hindi naitanim doon, mga siguro untihan ko na lang, mga 2,000. Dahil hingi ng hingi. Kaya itong nakakita ko at ako'y nag-iikot-ikot kung saan ang ginawa ko, 20 lang ng 20 at pag may hukay, pwedeng araw-araw ay kumuha. Basta tinitingnan lang at para maitanim. Erenil Medalyada. So ongoing na po yung pag-claim nila ng mga fertilizer. Ayan. Actually, asin po ito, yung fertilizer ng coconut. Yung sir nangasiwa dito bakit? Ano po, bigang ko na pinagtitiwalaan po doon sa pagbaba dito. In case po na may matira, nakikisuyo po tayo. Wala po kasi kami drop-off points na maganda, kaya sa tayo lagay po kami sa fire. 2 kilo isang puno. Ilang ano lang yun? Ilang puno lang yun? 25 po per sack. 25 per puno isang sako. 25 na puno? Opo, ang isang sako. 100 parang po 100. Ang assumption po kasi ay 100 per hectare. Tapos ano to? Every year ang fertilization? Opo. Pero kung tutuusin po, dapat nagkakaroon kami ng benchmarking nito na yung hindi pa siya na-applyan ng fertilizer, kukunan namin ng data. Then after po, 6 months after application, kukunan po namin ng data. Then after a year, yung 1 year na application, may data pa rin po. Which is ano naman sir, talagang nakakapag-dagdag siya ng production. Tama naman, tama na yan.
Sir, yung program kasi ng ng PCPP, sila yung mag-sow ng kanilang seed dots, kanila yung binhi. Then, imbis na sila bigyan ng binhi kasi ng PCA, bibigyan na lang sila ng assistance. Sa huli na tayo. Tungko sa bangko na yun. Babaw, 4. Nakakawa na siya. Mamaya siya po. Kasi sir, siyempre nakuha na niya yung mga nutrients na available doon sa lupa. Tapos tayo, Fertilize. nagpe-fertilize lang. Pero nag-aabono lang tayo ng kung ano lang may bigay natin. Iba yung natural sir, doon sa umpisa pa lang. Iba yun. Yung na-picture nyo sir na yung nagtatalong. Galing, no? Galing niya, no? From Mindanao. Sa Cebu nagdadala, tapos na Diyan siya sa Batangas. Batangas. Sir, kalapit mo na. Nasa Batangas. Ang galing niya. Ang bait pa, ano? Biri mo, binagyo pa yun, yung pinakita niya. Oo. Binagyo yun. Ang matindi rin sir yung sa market. Okay na yan. Alam mo naman na binagyo. Okay na yan, 1.5. Ang galing niya, no? Ayaw rin niya magpautos sa buyer, eh. Oo. 1 per kilo ng talong, sir. Ilang wari kayo hanggang na yan? January na yan, taas na yan. Oo. Talagang Hindi na... ibang level yung pagiging Yung farmer gulay nila. Kasi sila parang trader na pati. Farmer, trader. Galing. So, yung dun sa price talaga, makukuha nila yung premium price. Oo. Hindi Sisipagin ka talaga na. Saka yung niya, yung talong niya, inaabot na taon. Oo. Kasi rinaraton pa niya. Bubunga ulit na gano'n. Magaling. Ang galing niya talaga. Magaling pagka ganun. Yung iba kasi after nung ma-harvest, panibago na ulit simulan. Tapos yung kanyang application ng fertilizer. Pero bugbog siya sa sa gamot. Kompleto siya sa gamot. Ginagastosan niya. Yun. Ginagastosan niya yung gamot. Walang pruning. Sa nga to parang sinasabi ko sa, you against the technicians, eh. Parang gano'n, Experience kasi talaga ang maganda maganda. doon. 7 years old, nagtatanim na siya, eh. Ngayon, 45 na siya, eh. Walang tatalo talaga sa Sige, experience. Ingat. Si Sir Buddy, baka gusto mong makilala. Ay, hello, sir. Buddy po. Willie Padre po. Willie Padre, siya, former Gandang counselor po dito sa hello, sir. ating kasama rin sa pagpa-farm to kaya lang medyo nabalda. na Gawa sa motor. Ganon. Bagsak sa motor. kaibigan na tatanim din sa Kami magkukuha nga nito ng lakatan at saka ayun, yung aking may sa hektarya ako doon, papatanim ako ng niyog. Nyog. Sir, pag yung aromatic, dwarf din siya. Dwarf siya. So, pag dwarf, ilang puno kami tatanim sa isang hektarya? Pagka wala talagang laman yung lupa, sir, pwede siya na, kung flat siya, pwedeng 9x9 na triangular, di 143. Pero meron kaming technology yung group of 3. Group of 3, Oo. Kung triangular siya na group of 3, di 429. Mas madami. Sa hektarya. Madami. Yung itinayo naming seed farm nung ako'y nasa Batangas pa, ganun yung ginawa kong kasi siya yung hili. Kasi pagka ganun, yung agawan sa yung basic sunlight na hindi masyadong nag-aagawan. Whereas kung gagawin mo siya na sa flat, lalayuan mo yung spacing ng bawat hill. So kung hili, pwedeng mas Pwede closer. siyang tabi-tabi. Naman since siya ay seed farm, talagang nilalagyan namin ng fertilizer, tapos may irrigation pa siya. So, yung kailangan, may bibigay talaga. Pero kung ang purpose mo farm na buko,
advantage pag nagpo-fertilize ka lagi at saka may drip ka. Kasi monthly ang harvest dyan. Parang ibang halaman. Pagka nagkukulang ng pagkain, dapat bigyan. Pero ang nyug ay twice lang siya talaga per year. Itong 2 kilos na to, pwede mo siyang hatiin ng tig-1. Pero kung since sa labor, magdadalawang ka pa, pwedeng once na lang ilagay. Pero feeling ko pag talaga, gusto mo ng magandang production talaga, dapat yung twice a year. Oo, tsaka tubig. Tubig talagang isa sa mga dyan. Kita niyo yung mga nakikita natin sa Taiwan. Yung may kanal. Oo. Dito sa atin. Ang dami kasi nilang tubig doon Oo. Yung malaking river nilang doon. Mekong? Dito sa atin, halimbawa yung site ni Saldi sa paano mo naman patutubigan ng ganun. Sa Mekong kasi, gagawa lang sila ng kanal nila na papasok sa lupa nila. Papasok na yung tubig Ganun ang Yung source natin ng binibila namin ng seednut dun sa sa Kidapawan. Dati palayan. So may irrigation talaga. Nilagyan niya na rin ng kanal. Maganda. Maganda, pero masyado na niyang dinikit-dikit. Pero kahit dikit-dikit, ang dami pa rin bumunga. Kasi may fertilizer. Saka ngayon, nami-maintain siya ng tubig na laging meron. Ako talaga ngayon, nabasa ko rito nga, agribusiness. Ito pala yung pinapanood ko. Ito pala yung pinapanood ko sa YouTube. May nakarating kayo dito sa bayan namin. Apo. Ang talagang taniman dito kasi sa taas. San Antonio. Dito kasi more on dagat tsaka bundok. San Antonio, nandun talaga yung mga taniman. Patad talaga. Ayun, kami nga ni Parang Saldi, magkasama kami yan doon sa pagtanim ng yung glutamate. Nagtanim mo ba kayo noon? Oo, kami ang magkasama niyan. Tapos dumating doon sa puntong nagpalitan ng mga boss namin doon. Hindi na namin tumigil na kami. Kaya yun, pinupost niya meron naman kaming tanim na lakatan, tsaka niyog. Naggulay din ako. Kaso, nabalda ako sa pagmumotor. Kasi may ahon pa kasi may bumagsak ako. Kaya tumigil muna ako, papahinga. Magaling na kayo? Medyo gumagaling-galing na. Yun yung aking 1 hektarya yung tinatamnan. Meron naman akong tao doon na sabi niya, Sosyal, baka pwedeng ako na lang muna maglinis nitong iyo ko. Sabi ko anong kuha natin? Tatamnan ko ng niyog. Sabi ko, wala akong pang, sabi nga yung ipapalit sa'yo tungkol dyan sa ako. Hindi, yun ang pinakangganan siya mo. Dahil hindi naman ako humingi sa kanya ng upa doon sa lupa. Lahat ng pakinabang niyang tanim niya doon, kanya. Pero, sabi niya, yun man lang, ang pinakangkol ko sa iyo. Yung niyog ang sa'yo? Yung halaman na gulay, kanya? Kanya. Maganda? Sabi ko, sige, walang problema. Hanggang ngayon, ang sa akin lang kasi, para yung lupa ko, yung 1 hektarya niya, malinis. Opo. Hindi susukalin. Hindi susukalin. Hindi susukalin. Kaya pumayag ako doon sa kondisyon niya. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.